Sa ganap na alas 10 ng umaga, oras lokal, sa isang bahagi ng Kharkiv Oblast na okupado, isang command post ng Russia ang magche-check ng telegram. Hindi sila nakatutok sa mga radar screen. Walang kamalay-malay ang mga ito na 100 kilometers ang layo. Isang Ukrainian Su-27 ang humahagibis patungo sa kanila. Malapit na itong maghatid ng bersyon ng Ukraine ng isang agarang mainit na atake. Bagamat umaayon sa plano ang misyon, magbabago ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Isang hindi pa nakikilalang Russian air defense system ang nagsimulang mag-ilaw sa jet ng Ukraine. Ang radar warning receiver ng Su-27 ay sumabog sa mga alarma. Kinikilala ng X-band radiation ng eroplano mula 300 kilometers ang layo. Hinila ng piloto ang throttle pasulong habang lumiliko ng matalim sa kaliwa. Ang kambal na AL-31F engine ay humihiyaw sa maximum na lakas. Natagpuan siya ng Gravestone radar ng S-400. Ang 2,500 electronic modules nito ay nagdidirekta ng mga hindi nakikitang sinag sa kalangitan ng hindi gumagalaw. Ang 40 N-6E missile ay sumabog mula sa launcher nito. 7.5 metro ng masamang balita na umabot sa Mach 14 sa bilis na katumbas ng pagtali mo sa iyong sapatos. Sa loob ng S-400 command vehicle, pinapanood ng mga operator ang track number 247, ang designasyon nila para sa partikular na Su-27. Ang missile ay humahagibis patungo sa intercept point. Hindi humahabol ang missile sa eroplano. Ito ay lumilipad patungo sa punto kung saan sinasabi ng matematika na matatagpuan ang eroplano sa loob ng 90 segundo. Ito ay posible dahil sa tinatawag na proportional navigation. Ang parehong kalkulasyon na ginagamit sa paghula ng trajectory ng tumatakbong target. Ang misil ay kinakalkula ang pinakamaikling ruta patungo sa isang intercept point. Katulad ito ng pagputol sa isang parking lot kaysa sundin ang bangketa. Ang computer ng S-400 ay nilulutas ang problemang ito ng geometry ng 100 beses bawat segundo. Patuloy nitong ina-update kung nasaan ang magic meeting point na yun batay sa kasalukuyang bilis at direksyon ng Su-27. Sa 500 feet sa itaas ng lupain ng Ukraine, sumisid ang piloto patungo sa isang lambak ng ilog, ginagamit ang lupa bilang kanyang balute. Ang kurbada ng planeta ay lumilikha ng isang radar shadow na hindi kayang abutin ng S-400. Sa hanay na ito, hinaharangan ng horizon ang lahat ng nasa ibaba ng 1,000 feet. Nakakatanggap ng update ang missile sa pamamagitan ng data link nito. Target huling nakita, heading 300, bilis 200 meters per second, altitude unknown. Ito ay mahalagang lumilipad ng bulag, ginagabayan ng probability sa halip na certainty. Ngunit natututo ang computer ng S-400 sa kanyang mga pattern. Ang sistema ay hindi lang nagtatrack, ito ay nagpo-predict. Kinakalkula nito kung saan eksaktong nilitaw ang pilotong ito batay sa 12-12 ng mga nakaraang atak. Ito ay tumataya na mas mananaigang physics kaysa sa hindi inaasahang galaw ng tao. Pinapanood ng piloto ang kanyang threat display habang bumababa ang fuel gauge. Ang detour upang iwasan ang unang missile ay nagkakahalaga na sa kanya ng 5 minuto ng flight time. Sa mababang altitude, ang mga AL-31F engine ay umiinom ng 300 kilograms na fuel bawat minuto. Ito ay labis kumpara sa karaniwang 120 kilograms sa cruise altitude. Ngunit, ang dami ng fuel ay naging pinakamaliit na alalahanin niya. Ang ikalawang S-400 battery ay umilaw mula 350 kilometers ang layo sa loob ng teritoryo ng Russia. Ngunit, ito ay hindi nagtatrack. Ito ay nagsasapalaran. Ang 48 N-6DM missile ay inilunsad patungo sa walang laman na kalangitan. Ito ay nakaprogram na dumating kung saan sinasabi ng statistics na lilitaw ang sasakyang panghimpapawid ng Ukraine. Ginawa ng mga Ruso ang air defense bilang probability math. Pinapatamaan ang mga pattern sa halip ng mga eroplano. Gumagana ang predictive barrage na ito dahil ang mga mission requirement ay lumilika ng predictability.
Upang mag-release ng JDAM ER mula sa maximum range, kailangan ng tiyak na altitude at bilis. Ang bomba ay mahalagang isang glider. Kailangan ito ng altitude upang makarating ng 70 kilometers sa target. Kailangan din ng pakpak ang tamang airspeed para lumabas ng maayos. Ang sweet spot, 27,000 feet sa 400 knots, ay lumabas ng 12-12 ng beses sa Russian database. Sinisigurado nila na tatamaan ng pilotong ito ang parehong window dahil walang pagpipilian ang physics sa kanya. Ang S-400 missile ay lumilipad sa itinalaga nitong ambush point at naghihintay. Ang seeker na nakikita mo ay nag-scan ng walang laman na kalangitan tulad ng isang predator. Matapos ang walang segundo ng paghahanap ngunit walang makita, ito ay nag-self-destruct. 180 kg ng pampasabog na lumilikha ng maikling fireball na walang nagawa kundi ang paginit ng ilang ulap. Ngunit ang unang S-400 ay hindi sumuko. Ang mga operator nito ay nag-recalculate batay sa bagong trajectory ng Su-27. Sa 350 km, kahit ang mga hypersonic missile ay nangangailangan ng oras upang dumating. Oras na ginamit ng piloto upang maglaho sa terrain. Ang pinakamalaking lakas ng sistema, ang matinding range nito, ay nagiging kahinaan kapag tumangi ang mga target na lumipad sa predictable na mga landas. Ang paglihis ng piloto ay naglagay sa kanya ng direkta sa harap ng isang S-300 battery na 80 kilometers ang layo. Ang grill pan radar nito ay nagtatrack na ng isang bagay na kawili-wili. Ang sariling radar altimeter ng Su-27 ay nagbo-broadcast ng "Nandito ako" 50 beses bawat segundo. Hindi niya namalayan na ang safety system niya ay naging homing beacon para sa mga missile na mas malapit. Ang 10,000 electronic eyes ng S-300 ay lumilika ng napakanipis na sinag na nagtatrack ng may surgical precision. Walang umiikot na dish. Purong electronic steering na kayang sumunod sa isang dosenang target. Dalawang 9M82M missile ang sumabog mula sa kanilang launcher. Ang mga ito ay hindi ang strategic hammers ng S-400. Ang mga ito ay tactical scalpels na idinisenyo para sa garantisadong tama sa loob ng 100 kilometers. Ang mga missile ay umaabot sa Mach 7.5 gamit ang boost sustain profile na nagtitipid ng fuel para sa endgame. Ang threat warning system ng piloto ay humihiyaw habang ang command guidance beams ay nagpipinta sa kanyang sasakyang panghimpapawid. Ito ay Semi-Active Command Guidance, SACG. Isang human operator ang literal na nagpapalipad ng missile gamit ang isang joystick. Walang computer na maaring i-jam. Walang autonomous seeker na maaring linlangin. Isang Ruso lang na may matatag na kamay at masamang intensyon ang nagdidirekta ng 480 kg ng pampasabog patungo sa iyo. Naglabas siya ng chaff habang kumaliwa patungo sa isang tagaytay. Ang aluminum strips ay lumika ng ilusyon na parang isang ulap ng maraming Su-27. Ang unang missile operator ay kumagat sa pain. Ang kanyang crosshairs ay dumulas sa mas malakas na return. Ngunit, ang pangalawang operator ay may karanasan na. Pinanatili niya ang kanyang peeper sa original na target. Pinapanood itong humahagibis patungo sa tagaytay na iyon. Napanatili ng piloto ang kanyang nerbiyos habang papalapit ang lupa sa 200 meters per second. Masyadong maaga ang paghila pataas. Mag-a-adjust ang missile. Masyadong uli, tapos na ang laro. Sa eksaktong 300 metro ang layo, hinila niya ang stick, humihila ng 6 na Gs habang nagrereklamo ang eroplano. Ang manyobra ay naglalagay ng distansya sa pagitan niya at ng guidance beam. Ang missile, na biglang nabulag, ay nagpatuloy ng diretso sa lupa. Nagdagdag ito ng bagong bunganga sa tanawin ng Ukraine, ngunit masyadong maaga ang pagdiriwang. Ang depensang manyobra ng piloto ay nagsunog ng mahalagang fuel at nag-broadcast ng kanyang posisyon sa lahat ng radar sa loob ng 200 kilometers. Ang fuel gauge ay napapakita ng 58%, sapat para tapusin ang misyon sa ngayon. Ngunit anumang pag-launch pa ay nangangahulugang baka kailangan niyang umuwi ng maglakad. 3 S-300 battery ang sabay-sabay na nagpakita.
Ang kanilang mga radar ay lumilika ng magkakaugnay na fire field. We have an unstable Ang lead lock on battery ay satellite sunod-sunod 7. na nagpaputok ng 4 na missile sa loob ng 2 segundo. Ang bawat isa ay nakaprogram para sa iba't ibang intercept angle. Ito ang Soviet doctrine sa pinakamahusay nito. Hindi sila tumatarget kung nasaan ang eroplano o kung saan ito patungo. Ngunit, naglalagay ng mga missile sa lahat ng posibleng puntahan. Ang human operator ay nakikita ang bawat galaw, hinuhulaan ang bawat brake, at nag-a-adjust para sa bawat countermeasure. Siya ay naglalaro ng pinakamapangganib na video game sa mundo, maliban na ang target ay totoo at walang respawn. Ginawa ng pilot ang isang bagay na babagsak siya sa flight school, ngunit maaring magligtas ng kanyang buhay. Straight up, maximum afterburner. Ang zoom climb ay ipinapapalit ang lahat ng kanyang bilis para sa altitude. Umiakyat siya mula 500 hanggang 3,500 feet sa loob ng 4 na segundo. Ang biglaang vertical vector ay pinwersa ang lahat ng 4 na missile na tumingala ng sabay-sabay. Ang kanilang command beams ay nag-cross at nag-interfere. 2 missile ang agad na nawalan ng lock. Ang kanilang mga receiver ay nalito sa magkasalungat na signal. Ang pangatlo ay nanatili ang lock, ngunit hindi maabot ang climb angle. Lumipas ito sa ilalim ng 200 metro. Sapat na malapit upang maramdaman ang init. Ngunit hindi sapat upang matrigger ang proximity fuse nito. Ang ika-4 na missile ay nasa perpektong posisyon, ngunit naubusan ng rocket fuel. Bumagsak ito 500 metro sa ibaba. Bumabalik sa mundo tulad ng isang mamahaling lawn dart bago sumabog. Ang maniobra ay nagligtas sa kanyang buhay, ngunit nagkakahalaga ng lahat ng kanyang reserve fuel. Lalong lumala ang sitwasyon sa kanyang threat display. 2 bagong contact ang lumitaw. Mga Su-35 fighter na papunta mula 150 kilometers ang layo na binibigyang ilaw na siya ng kanilang mga radar. Ang Irbis-E radar ng lead Su-35 ay nakakuha ng lock sa maximum range. Ito ay hindi ang mechanical scanning ng mas matatandang fighters. Ito ay 1,772 electronic modules na kayang mag-track ng 30 target. Nakikita ng radar ang Su-27 na umakyat sa 20,000 feet. Kinakalkula ang energy state nito at napagtanto na ang target ay mabagal, mataas, at wala ng pagpipilian. Pinili ng piloto ang R-37M hypersonic missile. Ang missile ay gumagamit ng henyong dual pulse motor. Unang pulse, humahagibis sa Mach 6. Pagkatapos, nag-coast ito ng 40 segundo para magtipid ng fuel. Ang pangalawang pulse ay umiilaw para sa panghuling dagok. Ang R-37M ay inilunsad, habang ang Su-27 ay nagpupumilit pa rin patungo sa release altitude. Hindi kailangang makita ng missile ang target nito sa ngayon. Ang inertial guidance ang nagpapanatili rito sa kurso. Ang mga data link update ay dumarating mula sa Su-35 ng 10 beses bawat segundo. Target bearing 180, range 140 kilometers, umaakyat sa 24,000 feet. Kapag umabot lamang ito sa loob ng 20 kilometers, magigising ang sarili nitong radar. At sa oras na iyon, karaniwan ng huli na. Pinapanood ng Ukrainian pilot ang time to impact counter habang dahan-dahang umaakyat ang altitude. Kailangan niya ng 27,000 feet para sa optimal na pag-release ng JDAM. Ang missile ay darating sa loob ng 45 segundo. Mararating niya ang release point sa 40 segundo. Nagpapakita ang JDAM interface ng green lights. Alam ng bomba kung nasaan ito. Alam kung saan ito kailangang pumunta at naniniwala itong kaya nitong gawin ang paglalakbay. Sa 26,800 feet, sa paglapit ng R-37M sa 2,000 meters bawat segundo, inilabas ng piloto ang bomba. Ang JDAM-ER ay bumaba mula sa centerline pylon. Agad itong nagsimulang magbago mula sa dumb weight patungo sa smart weapon. Kailangan niyang manatiling steady sa loob ng 3.2 segundo. Anumang biglaang manyobra ay maaring makapinsala sa mga pakpak o makagambala sa paglilipat ng GPS coordinate.
Ito ay tulad ng paghihintay na mag-load ng isang luma at mabagal na sistema habang nasusunog ang iyong bahay. Ang R37M Seeker ay nag-activate sa 18 kilometers. Agad na natagpuan ang malaking radar signature ng Su-27. Kinakalkula ng missile ang intercept geometry habang ang 60 kilograms na warhead nito ay nag-aarmas para sa proximity detonation. Hindi nito kailangan ng direktang tama. Kailangan lang nitong makalapit sa loob ng 10 metro at punuin ang kalangitan ng hypersonic fragments. Sa wakas, ay nakawala ang JDAM. Hinila ng piloto ang stick pabalik, nag-rolling inverted, humihila ng 9 Gs. Ang chaff at flares ay sumabog sa likuran niya. Ang R37M ay sumubok na sumunod, ngunit hindi makabuo ng sapat na lift sa manipis na hangin. Lumipas ito sa taas niya ng 100 metro. Nakita ng proximity fuse ang Su-27 at nag-detonate. Ang mga fragment ay tumama sa fuselage, nagbubutas ng mga butas na humuhuni sa airstream. Bumaba ang hydraulic pressure, ngunit nanatili sa green. Ang sasakyang panghimpapawid ay sugatan, ngunit lumilipad. Sa likuran niya, ang JDAM-ER ay lumilipad sa umaga sa 280 kilometers bawat oras. Ang mga pakpak nito ay nakalock sa perpektong anggulo para sa maximum range. Sa loob ng electronic brain nito, may nagaganap na labanan sa pagitan ng Russian jamming at American engineering. Sa lupa, ang isang Russian Kasuka-4 system ay nagpuno sa GPS frequencies ng malakas na ingay. Ngunit, ang bomba ay may sarili nitong bersyon ng noise-canceling headphones. Lumipat ito mula sa civilian GPS patungo sa military M-code, encrypted signal sa iba't ibang frequency na hindi priority ng mga Ruso. Ang signal ay mahina, ngunit nababasa, tulad ng pakikinig sa bulong ng isang tao sa isang party. Sa pagitan ng GPS updates, ang Inertial Navigation System, INS, ang pumulit. Ang sistema ay nag-accumulate ng 5 metro ng drift bawat minuto. Ngunit nag-update ang GPS tuwing 60 segundo upang itama ang error. 4 na minuto sa glide, tumitindi ang jamming. Nawawala ang GPS ng ganap. Naglilibot ang bomba ng bulag habang nag-accumulate ang INS error. Pagkatapos ng 45 segundo, umabot sa 20 metro ang drift. Mapanganib ito dahil ang target na gusali ay 30 metro lang ang layo mula sa magkakatulad na istruktura. Pagkatapos, may breakthrough. 4 na satellite ang sabay-sabay na nakumpirma. Nai-update ang posisyon. Naitama ang error. Balik sa track na may 15 kilometer na lang ang natitira. Ang piloto ngayon ay sumisisid pa uwi sa 100 feet altitude. Hinding-hindi natin malalaman kung gaano kalapit ang misyon sa pagkabigo. Ang kanyang fuel gauge ay napapakita ng 18%. Sapat lamang kung magagawa niya ang cruise settings at mananalangin para sa tailwinds. Sa likuran niya, ang mga defensive system ay naghahanap pa rin. Ngunit nasa ibaba na siya ng kanilang radar horizon, hindi nakikita sa ground clutter. Ito mismo ang magiging bahagi ng kanyang bomba. Ang radar altimeter ng JDAM ay nagising sa 1,000 feet. Nagpiping sa lupa 50 beses bawat segundo. Kinakalkula ng guidance computer ang mga numero, kasalukuyang altitude, bilis, wind drift, lokasyon ng target. Kailangan nito ng 72-degree impact angle. 3 magkakatulad na siyam na palapag na gusali ang lumitaw sa ibaba. Sinasabi ng GPS na ang pinakahilagang gusali. Ngunit isang pagkakamali ay nangangahulugang pagkabigo ng misyon. Inihahambing ng guidance system ang nakaimbak na satellite imagery sa kasalukuyang posisyon. Ang target na gusali ay may natatanging battle damage mula sa nakaraang labanan. Kinumpirma ng pattern match ang tamang target na may 98% confidence. Huling pagwawasto para sa 15-knot crosswind. Ang control surfaces ay nag-a-adjust sa trajectory ng 2 degrees pakaliwa. Sa 100 feet altitude, nagbigay ang GPS ng isang huling update. Dead center, 3 metro mula sa perpekto. Ang radar altimeter ay nagbibilang pababa, habang ang fuse ay armado para sa 25 millisecond delay. Sapat upang tumagos sa 3 palapag bago sumabog. Impact.
Ang JDAM ay tumagos sa bubong sa 94 meters bawat segundo. Tinransit ang ikasiyam na palapag sa loob ng 8 milliseconds. Ikawalong palapag, isa pang 8. Ikapitong palapag, pagkatapos ay kaboom! Ang 89 kg ng pampasabog ay lumilika ng overpressure na lumampas sa structural limits ng 10 beses. Ang mga support column na idinisenyo para sa vertical loads ay nakatagpo ng horizontal force. Nanalo ang physics. Ang gusali ay bumagsak sa loob ng 4.3 segundo. Patayo. Ang katabing mga gusali ay nakaranas lamang ng basag na bintana at cosmetic damage. Isang patunay sa pagsisikap ng Ukraine sa selective urban renewal. Isang gusali sa bawat pagkakataon, walang kailangan ng permit.